Thank you, Mentor Jean. Grabe, no? Maraming maraming salamat. Talagang nung malaman ni Mentor Jean kaninang madaling araw yun sa amin eh. Nalaman niya na ako yung mag-speak. Automatic. Mentor, pahingi naman nung pang up mo. Grabe, ang bilis. Kaano lang na na. Kasasabi lang sa akin ni Mentor Naomi. So, yung speaker po kasi natin supposedly tonight, is may ano po, emergency. So, hindi ko po kasi alam kung kailangan sabihin yun. Kaya, sinabi ko na lang pong may emergency. So, mandali lang po ha at may tumutunog. Ayun. Okay. So, yun po. Maraming maraming salamat. Paki-type nga po kung saan kayo nanonood para at least alam ko kung nasaan kayo. Ayan. So, habang akin pong inaayos ang ano, at gusto ko rin makita ang chat ninyo. Ayan. So, okay, ayan. So, amazing morning everyone. From Pasay City, Mentor Ina at work. Shoki, Illinois. Ayan. Shoki. Ano ba yun? Mali yata yung pronunciation ko. Ayan. So, maraming maraming salamat everyone. Kentucky, Mentor Belinda. Mentor Dabilin, Bulacan. Virginia, Mentor Elsa, ang aking angel mentor. Dina Brody, California. Skokie, Illinois. Sorry po, Mentor Mario. At ako, maraming maraming salamat sa lahat ng nandito. Mentor Esperanza, Washington DC, Michigan, Mentor Gara. Mentor Elvira, San Jose, California. Mentor Opie, Vancouver. Visalia, California, Mentor Lisa. Ayan, Honolulu, Hawaii. Of course, ang aking anak, si Mentor Wilma. Ayan, so maraming maraming salamat po. Tuscaloosa, Alabama, si Mentor Betty. Mentor Richelle Villaroman, Nueva Ecija po. Ayan. Mentor Normelin, California. Ayan po yung aking mga leaders. Mentor Delilah, Maryland. Mentor Jane, Soen, Taiwan. Ayan. So maraming maraming salamat. Yan po kasi yung kailangan ginagawa natin. Kapag sinabi po ng speaker na mag-type po kayo, kung ano yung request ng speaker po, type po kayo kasi bakit po? One way po yan para mare-recognize kayo. Pangalawa, para kung may leaders po kayo dito at nakitang kayo po is nagre-response o nagpa-participate sa chat box, sila din po magpa-participate. Ayan, sabi po ni Mentor Juliet Libelario. Amazing morning po, Mentor Edward. Watching from Nai, Cavite. Ayan. Ang galing po, no? Sandali, buksan ko po yung ilaw. Nabawasan po yung pagkagwapo ko pag walang ilaw. Ayan. Mumuno man ako. Ayan. Maraming maraming salamat. Ayan. Nako, kailangan magkulay na pala ng ano, oh. Ano nangyayari sa aking kilay puti? Matanda na po ang inyong mentor. Ayan. Okay, so umpisa na po tayo, no? Ang ganda po ng ating topic ngayon. Share screen lang po ako. Ayan. Ito na naman po yung ano eh. Ito na naman po yung salita ka ng salita, wala kang kausap. Kung hindi pa mag-chat-chat, hindi mo alam na may kausap ka. Ayan. Amazing morning, everyone. So, ayan. Thank you po. Okay. So, ayan po ang ating topic ngayon, goal setting. Ang ganda po ng ano natin. Usually ito dapat nagiging topic every last week of the month or kundi last day of the month. Since naka-schedule ngayon, so yun po yung ano. Kasi bakit po? Kasi para ngayon, nag-goal setting na po tayo. Kasi bakit? Ano po yung goal setting? Ito po yung tina-target natin na kukunin natin. Mag-open lang nga po ako ng isang account para natatabingan kasi. So ito po kasi yung paraan para alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Alam mo kung ano yung mga hakbang na gagawin mo kasi bakit? May goal ka. Kaya nga goal setting. Yun po yung pinaka-importante is magkaroon tayo ng isang bagay na titignan natin in the future
na magbibigay sa atin ng direksyon. So, isa-isahin po natin. So, ito po yung palaging pinapa-mindset po natin sa lahat na kailangan meron kang meron kang goal, meron kang punteriya. Type nyo nga po kung ano sa Tagalog yung goal. Type nyo po sa chat box para at least alam po naman po kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko, kung ano ang ibig sabihin ng goal. Ayan, sige po habang ako'y pumapasok sa isang account ko. No? Well, meron po ba akong kausap? Ayun, pangarap, Mentor OP. Ayan, stay co-host. Ayan, pangarap, sabi ni Mentor Wilma, Jean ka ng tamang direksyon sa pangarap. Pangarap, layunin. Oh, ang lalim na ano ah. Dream goal, sabi ni Hannah Hazel. Ayan, wala pong mali o tamang sagot dito. Lahat po tama. Walang mali, walang tama. Dreams or direction po. Mission. Ayan. Mga bagay na gusto mong mangyari sa life mo. Wow. Grabe no, Mentor Normilin, malinaw na malinaw. Yun yung word na specific. Mga bagay na gusto mong mangyari sa life mo. Vision, Hannah Hazel. Ayan po. So, nakakatuwa po, no? At least alam po natin kung anong ibig sabihin ng layunin. Ay, layunin. Ayan, Mentor Elsa. Alam po natin kung anong ibig sabihin ng goal. Tapos ngayon, ang pag-uusapan natin is goal setting. So, na-miss ko po ito, no? Yung pagtutok dito sa ating, ang tagal na kasi eh. I think 3 weeks na yung nakaraan. Okay? So, next. Ayaw naman niya. Ayan. Sabi dito, a man was traveling and stopped at intersection. Ibig sabihin, nandun siya sa intersection. May kinakaharap siya. He asked the elderly man, where does this road take me? Dalawa kasi yun eh. Yung linya, nakikita niyo po sa picture, di ba? Dalawa ang kalsada. Dalawa ang, munti ka na masabing karsada. Mentor Neil, nandiyan ka ba? Okay. So, ibig sabihin, dalawa ang kalsada. Kaya lang, ang tanong niya, where ang tanong niya, saan papunta tong kalsadang ito? Ang sagot ng matanda, ang sagot ng elderly person, where do you want to go? Saan ka ba pupunta? Ano ba ang gusto mo? The man replied, I don't know. Hindi niya alam. So sabi ng matanda, the elderly person said, then take any road. What difference that it does it make? Tama nga naman yung matanda. Kahit anong kalsada, dahil wala kang ginugol, wala kang direksyon, kahit anong road po pwede mong gawin. So dito, patsamba. Yung patsamba, yung by chance. Kung nasa kaliwa, siguro nandito yung pangarap ko o nandito yung yayaman ako. Sa kanan, baka nandito yung maraming pera akong makukuha. Kailangan meron po tayong goal. How true, when we don't know where we are going, any road will take us there. Tama, di ba? Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, dahil wala ka namang direksyon na pupuntahan, kahit ano, pwede na sa'yo. Di ba? Kahit anong mangyari, yumaman ka, humirap ka, paycheck to paycheck ka, yung matanda ka na, supposedly magre-retire ka na dahil wala kang direksyon, hindi mo na iplano yung pag-retire mo. So, 76 years old ka na, nagtatrabaho ka pa rin sa Jollibee, sa McDonald's. Anong ginagawa mo? Mga mens, realidad lang po. Anong ginagawa mo? Nagmamap ng sahig. Nako, kinikilabutan po ako dun sa sinasabi ko. Mga mens, ngayon pa lang po, sasabihin ko na sa inyo, magplano po tayo. I mean, gawa tayo ng goal para sa pagtanda natin. Pinipigilan ko lang po yung emotion ko, pero yun po talaga ang totoo. Ngayon pa lang po, kailangan
Alamin mo kung ano yung goal mo, ano yung direction mo, ano yung pupuntahan mo. Ayoko po kasing dumating doon sa pagkakataon na 80 years old ka na, nagmamakaawa ka pa. 80 years old ka na, naglilinis ka pa ng pinagkainan ng ibang tao. Supposedly, ikaw po ay retire na. Pasensya na kayo mga mens, bigla ko lang kasing nakita sa vision ko. Importante po talaga may vision tayo. Okay po? Whew! Pasensya na po kayo ha. Sabi ni Mentor Gara, true. Totoo. Ayan. Hindi ako makamove on. Okay, next. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Ibig sabihin, kung ngayon nakikita mo imposible, pero dahil magsaset ka ng goals, magiging posible siya. Yung imposible, magiging posible. Yung hindi mo nakikita, makikita mo na. Why set goals? Ito na. Ito yung sinasabi natin kanina. It give us direction. Why set goals? It gives you excitement every day. Why set goals? You will motivate and inspire your downline to do the same. Balikan natin yung it give us direction. Kasi bakit? Kapag may goals ka, automatic alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Hindi ka magtatanong, ano ba yung step para mag-sapphire? Ano ba yung step para makapag-IBP? Kasi bakit? May goal ka. So alam mo kung ano yung dapat gagawin mo. So it gives us direction. It gives you excitement every day. Ibig sabihin, yung goal mo kasi ang magbibigay sa'yo ng buhay para bumangon sa umaga ng mas maaga. At matulog sa gabi na kung saan nakaredy na yung gagawin mo kinabukasan. You will motivate and inspire your downlines to do the same. Bakit? Nakikita niya sa'yo. Mai-inspire yung lahat ng leader mo, yung lahat ng napasali mo, yung lahat ng taong naniwala at nagtiwala sa'yo para gawin din nila na mag-share sa ibang tao. Ang dali lang naman ang gagawin, i-share lang sa ibang tao. Tama po ba? At the same time, goals, magbibigay ng control sa buhay mo. You take control of your life kasi may goal ka. Tama po? You focus on the important things. Ito yung maganda. Kapag may goal ka, tinatanggal mo yung mga bagay na hindi po pwedeng makadagdag doon sa pagkamit mo ng goals mo. Kunwari, ang panonood ng TV. Ay, makakabagal ito sa paglago ko. So, ano po focus ka? Hindi ka manunood. Manunood ka man pero sandali lang. Tama? You can finish the task efficiently. Kasi bakit? Alam mo na yung pupuntahan mo, merong plano eh. Alam mo, yung pupuntahan mo, merong direction. Alam mo na ang mga bagay na gagawin mo, matatapos mo ng tama. Kasi nakaset siya. Ito pa mas maganda. Why set goals? You will be self-confident and enthusiastic. Self-confidence na kung saan magagawa mo isang bagay na hindi ka natatakot. Ano yung goal? Goal ko mag-speaker, goal ko mag-host. Hindi ka natatakot. Matakot ka man sa una, magagawa mo kasi bakit? Ginol mo na makapag-speak. Ginol mo na magkaroon ka ng way na matutunan yung pag-i-speak, yung pagsasalita. For example, IBP, pag-host. Hindi ka na matatakot. Sa una, nakakatakot. Kahit sino naman eh, kahit Mentor May nga, Shirley May Sibulan, sino ba naniwala sa kanya nung una? Hindi naman kaagad naniwala ang lahat sa kanya. Pero nung unti-unti siya nagkaroon ng resulta kasi nangyari yun because of the goals na ginawa niya. So nagkaroon siya ng self-confident and at the same time enthusiastic. Can you type nga po
kung anong ibig sabihin ng enthusiastic. Sa simpleng word, enthusiastic. Gising pa po ba tayo? Yan, eagerness, passion, sabi ni Mentor Gara, eagerness. Mentor Hannah Hazel, passion. Di ba? Kasi bakit? Ayan, determination, masigasig. Kasi yung enthusiastic na yan, yan yung magbibigay sa'yo tawag dito, yung goal na yan ang magbibigay sa'yo na kailangan matapos mo yung goal. Kasi bakit? Alam mo yung step by step ng bawat goal o yung bawat step nung papunta doon sa goals mo. And you will make progress for sure pagka nakaset ang goals mo. Kasi, hindi ko pa tapos pala yung mag-i-speak, mag-IBP ako ng 2 beses sa isang araw, or kakausap ako ng kaibigan, mag-share ako ng 5 beses sa isang araw, may progress. Yung makipag-usap ka ng 5 beses sa loob, magkaroon ka ng talk ng 5 times a day, goal po yun. Gawin mo yun araw-araw, 5, automatic yan, may resulta yun. Kaya kailangan mo mag-set ng goal. And you are closer to success. Yan po ang magbibigay sa iyo ng daan. Magbibigay sa iyo ng direksyon. Magbibigay sa iyo na kung saan hindi mo kailangan mamili ng kalsada. Hindi mo kailangan mamili ng road na pupuntahan kasi because of your goal, nagagawa mo yung bawat step na kailangan gawin. Kaya ka nagiging closer to your success. Kaya you need to set goals. Sino po ba may mga goals nandito? Type 1 nga po. Sino po ba? Ayan. Mentor Jean Cananga, Mentor Ina. Ayan. Mamaya tatanungin natin yung mga goals ninyo, ha? Ayan. Mentor Hannah Hazel. Ayan. So ngayon naman po, makikita naman natin dito, why do goals fail? Why do goals fail? Pasensya na kayo sa FNP ko, ha? Meron kasing bakod na butas. Ayan po. Why do goal fail? Bakit hindi natutupad yung mga goals natin? Una, the goal was not written down. Ibig pong sabihin, hindi daw siya nakasulat. Nakasulat po ba yung mga goal ninyo? Type 2 nga po kung nakasulat yung mga goal ninyo. Ayan, Mentor Wilma, Mentor Jean Cananga, ayan. So, kailangan nakasulat. Kasi pag hindi nakasulat, magpipail ang goal mo. No delay gratification. Ano po ibig sabihin ng delay gratification? For example po, ngayong gabi, merong kang talk dapat na siguro mga 4 yung kakausapin mo. Kaso ngayon ding gabi, yung grand final ng American Idol. Ngayong gabi, ang grand final ng Pinoy Big Brother. So anong pipiliin mo? Yung magtotok ka doon sa 4 na tao o yung manunood ka? Kailangan piliin mo po yung magtotok sa 4. Bakit po kasi? Sacrifice mo muna yung saya, sacrifice mo muna yung enjoyment. Gawin mo muna yung negosyo mo. Gawin mo muna yung dapat mong gawin ngayon. Kasi bakit? Malay mo yung 4 na tao na yon. Yung pala'y mga agila mo. Kaso mas pinili mong manood. Ano po nangyari? Wala pong nangyari. So delayed. Walang delayed gratification. Kasi pwede mo namang panoorin yun sa mga replay, panoorin sa YouTube. Dahil fan ka ng American Idol, fan ka ng Pinoy Big Brother, pinabayaan mo yung 4. So sino pong nawalan? Ikaw. Hindi po ang mentor mo kung hindi ikaw. Little commitment, napakahina po, napakaliit ng commitment natin. Kaya po nag-fail ang goal. Ayan, magtotok. Ayan, yun daw ang pipiliin ni Mentor Jean Cananga. Magtotok. Little commitment. Napakaliit ng commitment mo. Ikaw po kausap ko. Hindi po yung katabi mo. Ikaw po. Kaya po nag-fail ang goal mo
Napakaliit ng commitment mo. Anong po ba yung commitment? Ibig sabihin, gagawin mo tong negosyo para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa grupo mo. Kaya lakihan mo yung commitment mo. Ibig sabihin, kung kailangan mong tulungan yung leader mo, kailangan mong kumausap ng mga tao, mag-share, para ikaw, pagdating ng panahon, ang negosyo mo, passive income na lang. Kahit wala kang direct, dahil ang commitment mo grabe, passive income ka na lang. Why do gold fail? Keep changing or switching goal with the weather. Hindi mo natapos, kunwari, ang goal mo, apat na, apat na gold this month. Ano na, tawag dito, isang linggo na lang. Hindi mo pa rin natatapos yung apat na mag-gold sa iyo kasi yun yung pinaka ano mo yung pinaka goal mo. Tapos nung sabi mo isang linggo na lang, next month ko natatapusin. O kaya, ay gawin ko na lang silver, hindi na gold. So mag-5 na lang ako. So pabago-bago kasi ang nangyayari dahil nakikita mo hindi parang hindi matatapos, nagsuswitch ka. Hindi ka nagpo-focus doon sa goal mo. So pinapalitan mo siya. Dito alam naman po natin na kapag may ginugol tayo, automatic po kaagad. Kailangan kung ano yung sinabi natin, yun yung tatapusin natin. Hindi man natin matapos pero wag kang susuko hanggang sa huling minuto, hanggang sa huling oras. Wag mo pong babaguhin yung goal mo. Why do goal fail? The person who set the goal has not told anyone else for added accountability, help or support. Accountability po, ibig sabihin wala ka pong sinabihan. Ibig pong sabihin nangarap ka, gusto kong mag-sapphire. Sino po nakakaalam? Gusto ko pong mag-just for you. Sino po nakakaalam? Nagbebenta ako ng barley. Sino po nakakaalam? Kailangan, kapag may pangarap ka, may goal ka, may sasabihan ka. Accountability po ang tawag doon. Ibig sabihin, mahihiya ka kapag, kunwari, yung best friend mo, sinabihan mo, friend, magsasapire ako dito sa IM Worldwide. So at least alam niya na magsasuffer ka. Sinabihan mo siya. Ngayon, kapag hindi mo magawa, ang mangyayari, mahihiya ka sa kanya. So ngayon, may accountability ka sa kanya. Kumbaga, kailangan mo gawin yun kasi sinabi mo sa kanya. Kasi pag hindi mo tinupad yun, mapapahiya ka sa kanya. At the same time, kailangan mong humingi ng tulong at suporta. Connect ka po sa mentor mo. Kung ikaw is gusto mong mag-sapphire. Kasi paano malalaman ng mentor mo kung gusto mong mag-sapphire kung ikaw hindi mo sinasabi sa kanya? Paano malalaman ng mga higher mentor na yun ang gusto mo kung hindi mo sasabihin? Tama po? At the same time, why do goal fail? The goal doesn't have a plan. Yun na nga yung sinasabi natin kanina, yung guy kanina doon sa picture. Walang plano. Kaya kahit ano na lang, kung anong dumating, yun na lang ang ginagawa. So mahirap po tawag dito na ganito po yung mga ginagawa natin na hindi nakasulat, na manunood tayo, na ang liit ng commitment natin. Tama po, di ba? So kailangan itong mga ito magawa natin na hindi tawag dito na hindi makasagabal. So, kailangan, sulat mo, kailangan, huwag kang manood kung hanggat maaari. Kailangan commitment mo malaki. At i-focus mo yung goal mo talaga at hindi ka pa bago-bago. Hindi mo man makuha ngayong buwan na to. Next month ulit, pero huwag kang magbago. At kailangan meron kang masasabihan ng pangarap mo, ng goal mo. At kailangan may plano po. Type 3 nga po kung agree kayo doon sa lahat ng sinabi ko. Ayan.
Ba, si Mentor Jean lang pala talaga yung kausap ko dito, no? Mentor Juliet, ayan. Ayan, so amazing morning po, no? Mentor Wilma, Mentor Gara, ayan. Goal setting. So ito na po tayo. Goal setting. Goal setting, usually, ang gusto nating mapunterya is yung pinaka-goal, yung pinaka-bullseye, yung pinaka-pangarap talaga natin. Yun talaga ang dapat natin makuha. Okay? So, yan yung goal getting. Number one, decide exactly what you want. Nakikita niyo po yung ano, yung litrato dito sa left side, kung ano yung nakikita ninyo, kung ano yung mga bagay na nandyan. 'Di ba mga pangarap po 'yan? 'Di ba mga tawag dito, mga goal, mga so may kotse, may bahay, may eroplano ba? May lugar, may India, ayan, may world na millionaire. Tama po? Kasi kailangan mong mag-decide. Number one, decide exactly what you want. How much do you want to earn this year? Kailangan po, alam mo kung magkano yon. Okay po, Mentor Wilma. What kind of lifestyle do you want to create for yourself and your family? Gusto mo ba yung um, tawag dito, bakasyon na lang, nagbabakasyon ng hindi mo tinitignan yung gastos? What rank do you want to hit? Gusto mo bang mag-sapphire? Gusto mo bang mag-emerald, mag-ruby, mag-diamond, mag-blue diamond, mag-crown alpha diamond? How many people in your organization do you want to be added this year? Ilan po yung mga direct referral mo ngayong year na to na gagawin mo? At the same time, ilan tao sa mga leader mo ang tutulungan mo para lumaki yung organization mo? Dito po ang mangarap, wala pong limitasyon. Ang goal, wala pong limitasyon. Sabi nga po, what the mind can conceive and believe, it can achieve. Pag sinabi mong yayaman ka, yayaman ka. Pero, kailangan po natin ng goal. Okay, next. Write your goals down. Ito na po yung sinasabi natin. Isulat mo po. Ink is better than think. Ibig sabihin, dapat lahat ng bagay na pangarap mo nakasulat. Dapat meron kang binabasa, dapat meron kang sinusulat araw-araw. Actually, meron pong libro, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Doon po araw-araw isinusulat yung pangarap niya. Araw-araw binabasa niya yung pangarap niya. Dahil po yung subconscious mind, habang binabasa ni conscious mind, yung pangarap mo, si subconscious mind habang natutulog ka is nagwo-work dun sa pangarap mo. Mamaya further elaborate ko po yon. A goal that is not written is just a wish. Wish ko lang na hindi naman nangyayari. Kasi bakit? Hindi siya nakasulat. And then smart. Mamaya paliwanag ko yung smart. Make it into an affirmation and read it every day. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ginawa ni Napoleon Hill doon sa libro na yon. Binabasa niya araw-araw. Yun po yung itinuro niya doon. Kaya po kung sino po yung gustong magbasa ng librong yon, Think and Grow Rich by Napoleon Hill, napakaganda pong reading materials. More powerful with vision board. Ito po, mas malakas daw po kapag ka ang goal mo is nakalagay sa vision board. Ibig sabihin, gusto mo ng kotse? Ilagay mo doon yung kotse. Gusto mo ng pera? Ilagay mo doon yung pera. Gusto mo ng bahay? Ilagay mo doon yung bahay. Kung gusto mo ng saving sa bangko, ilagay mo yon sa goal board mo, sa vision board mo. Gusto mo ng travel? Ilagay mo.
Uulitin ko, walang limitasyon yun. Pero kailangan smart goals. Ano naman po yung smart goals? Okay, smart. From the word smart, ibig sabihin, um, type nyo nga po kung anong ibig sabihin ng smart. Ayan, walang nagta-type. Smart. In a simple word, what what is the meaning of smart? Maalam po sa lahat ng bagay. Okay? Talino. Ayan. Ano pa po? Matalino. Knowledgeable. Ayan. So, lahat naman po yan tama, yung mga sinabi ninyo. Smart. Pero dito, pagdating po sa goal, kailangan smart. Smart goal. Ano po yung smart? Okay. May acronym po yan. Yung smart, yung S, is specific. Kailangan po, specific yung goal mo. Ano ba yung goal mo? Pera. Kailan mo makukuha? When? December. And how much? Magkano? 1 million. Kailangan specific. Gusto mo ng kotse? Dapat alam mo yung brand, alam mo yung kulay, dapat alam mo yung detalye. Specific. Ako po, green Corvette, December of, mamaya na yun, sa time bound pala yun. Specific. So, alam ko kung anong kotse gusto ko. You need to be specific. Measurable. Kailangan nasusukat. Gusto mo ng 1 billion, hindi mo maaabot yun. Measurable. Kailangan 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. Po pwede yun. Pero kailangan magagawa natin. Measurable, nasusukat. Tama po? Attainable. Ito yung sinasabi natin na makukuha natin. Yung kaya nating abutin. Yung sinasabi mo na 1 billion, ay mag-isip ka muna. Million. Tama po. Pero walang wala naman limitasyon. Pero kumbaga, i-ano po natin, yung makukuha talaga natin. At the same time, realistic. Ay, pupunta ako ng, tawag dito, pupunta ako ng Ukraine. O kaya pupunta ako ng Israel, pupunta ako ng Gaza. Ay, hindi po realistic yun. Pag sinabi mo pupunta ako ng London, yun, realistic. Makatotohanan. Tama po. Kailangan yung talagang pwedeng mangyari. Pupunta ako ng North Korea. Ay, patay ka, hindi ka na makakalabas. Time-bound. Kailangan may oras din po. Kaya kailangan alam mo kung kailan ito matatapos. Alam mo kung kailan mo ito makukuha. Alam mo kung kailan siya magmamaterialize. Kasi po, meron kang smart goals. Okay po? Okay po. Ito naman po, isulat po natin or bibigyan ko po kayo ng 1 minute para mag-isip kung ano po yung kahit tatlo lang po, tatlong goal ninyo for this year at the end of 2024. So, type niyo po mamaya ha, tapusin natin yung 60 seconds.
Ayan. Pwede nyo po pang i-type dito sa chat box kung ano po yung three goals ninyo. Ayan, SAPAR, part of Millionaire Circle, and Build Core. Yan, si Mentor Mark Idanan. Rank up to Diamond, 5 million, and then Core. Yan, congratulations. Mentor Mark, Mentor Elsa, Mentor Betty, pay rank into Jade. Yes! Tama po yan. That's a goal. Kaya lang po, kailangan ano ha, yung bago matapos yung 1 year nyo. Yan, then more DR, rank up to Jade po, Juliet Libertario, Sapphire, Car Achiever, ano ba nangyayari sa akin? Emerald, Car Achiever, 1 million circle. Ayan. Pero mga mens, more DR, million, time freedom, rank up, million circle. Okay. Mentor Esperanza, rank up to Ruby, more DR, build group, and then car achiever. Yan. Lahat po yan is talagang ano natin. Kumbaga, yun yung pinaka-goal natin. Pero kailangan po gawin po natin yung mga dapat natin gawin. Okay? Next. Mag-set tayo ng deadline. Yung mga sinulat po ninyo, yung mga ginawa po ninyo na goal ninyo for this year, binigyan natin ng deadline which is December of 2024. Sabi diyan, your subconscious mind uses deadline as forcing system to drive you consciously and unconsciously toward achieving your goal on schedule. Dalawa po kasi ang mind natin, conscious and subconscious. Kapag po alam natin na may deadline tayo sa hinahabol natin, yung utak po natin, yung conscious mind po natin, nalilipat yung naiisip niya kay subconscious mind. Ibig sabihin, si subconscious mind po hindi niya alam kung totoo o hindi yung sinasabi mo o yung nangyayari kung tapos na o hindi pa. Kaya nga ang sabi ng sabi ng ibang mga mentor, kailangan tapos na. It's done. Yung deadline mo, yung kunwari, December 2024, thank you po sa aking Corvette na kulay green. Nandito na po sa akin. That is done. Nasa present na siya. So ngayon, si subconscious mind ang gagawa ng paraan upang bigyan ka ng mga solusyon doon sa mga problema kung papaano makukuha yung goal mo. Siya ang magbibigay ng paraan. Siya ang magbibigay tawag dito, ng mga ways kung paano mo pupuntahan, kung paano mo maabot. At the same time, kapag may deadline ka, no next month, no next time, dapat yung mindset na yun nasa yun na. No next month, next time, mindset. Kasi bakit? May deadline ka. With the attitude, whatever it takes attitude. Mentor Naomi, ganyan po. Mentor Naomi, Karina Luciano Manalansan. Grabe po ang pagkawitan niyan. Grabe po. Kapag sinabi niyang kuha ko yan, kuha ko yan. Ang kanyang Japan, 3 days na lang, kulang pa ng 18,000 RQB. Natapos. Kasi sabi niya, pupunta ako ng Japan. Tapos na yan. Inilabas yung incentive, yung travel incentive nung unang araw. Anong sabi niya? Pupunta ako ng Japan, walang bayad. Sabi ni Mentor Mark, 2 Korea travel incentive. Tama po. Kasi tinapos niya. With the attitude. Yun po dapat ang magkaroon tayo. For identify the obstacle that you have to overcome. Sulat mo kung ano yung mga distraction. I-value mo yung sacrifice. Kunwari, may mga bagay. Katulad nga ng sinasabi ko kanina, palagi kong sinasabi, yung gratification. Huwag mo muna i-gratify yung sarili mo. Mag-sacrifice ka talaga. Huwag kang manood ng TV, kunwari magpa-party ka, huwag kang mag-party.
Kasi alam mo, yung sacrifice na yon magbibigay sa'yo ng more business sa organization mo. So value your sacrifice. Value of sacrifice. Power of self-discipline. Inaantok ka, pero kailangan mo mag-talk ngayon, mag-talk ka. Power of self-discipline. Kausap mo yung leader mo. O bukas ng umaga, Mentor Edward, may kausap tayo alas 9. Ay, matutulog pa ako noon eh. Sabi mo sa utak ko. Pero may disiplina ako, magtotok kami ng alas 9 ng umaga. Power of discipline. Self-discipline. Bakit po? Kasi kailangan ko mag-focus sa long-term goal ko. Ano po yung goal ko? Mag-diamond. Mangyayari po ba yon kung walang gagalaw sa kanan ko? Yes, may gumagalaw ang kaliwa ko. Ang kanan ko. So, kailangan ko magkaroon ng sacrifice. Kailangan ko magkaroon ng sariling self-discipline. Kailangan ko makita at mag-focus doon sa long-term goal ko. At isulat ko lahat ng distraction. Focus, focus, focus. And then, number 5, listen to successful people. Makinig po tayo doon sa may mga resulta na. Makinig po tayo sa mga taong may narating na. Law of association po, ito po is importante sa bawat isa po sa atin. Kung ikaw po na pinanghihinaan ka, punta ka sa mentor mo. Mentor, nanghihina ako. Wala pong ibang sasabihan niyan kung hindi, Kuya Edward, tuloy mo lang, malay mo. So kung hindi ako nakipag-associate sa mga mentors natin, wala po si Mentor Edward dito sa I Am Worldwide kasi sumuko na siya. Pero mas pinili ko po na maki-associate, makinig doon sa mga successful people. So law of association. Be with those who inspire and motivate you. Pag may problema ka, huwag ka pong bababa sa mga downline mo, sa mga leader mo. Kasi po bakit? Hindi pa rin po naman nila kabisado o alam kung ano po yung po pwedeng maging advice sa'yo. At least, yung mga may resulta, yung mga taong successful na, yun ang puntahan po natin. Hindi naman po sila madamot. I-inspire ka nila, imo-motivate ka. At maging maingat po sa mga dream stealers. Ibig sabihin, uy, yayaman ako. Yayaman. Ikaw, yayaman ka. Ingat ka po dun sa mga taong yun. And our words have power. So, every time na pinanghihinaan ka, hindi, marami akong pay-in. May kausap ako bukas, mag-jade yun. May kausap ako bukas, uy, may pang-just-for-you na ako ng jade. Tapos na. Meron na akong 300,000. Yun po, powerful yung sinasabi mo. Kaya mas maganda talaga, listen to successful people. So maki-associate po kayo. And then make a plan. Organize your list into a series of steps from the beginning all the way to the completion of your goal. Ibig sabihin, nandyan yung, di ba po, meron tayong IM5. So, ano po tayo, magpo-prospect. So, habang nagpo-prospect tayo, isusulat mo yung mga pangalan. So, plano nyo na pong kausapin yon. Plano nyong i-invite. So, di ba, i-invite natin yon. That's a plan. At the same time, magpe-present po tayo. So, i-organize natin. So, isa-isa nating kakausapin yung mga yon. Kaso, kailangan marunong ka na rin po mag-IBP kahit wala yung leader mo, kahit wala yung mentor mo, pwedeng ikaw ang kumausap. So, plano po yon. Paano yung plano? Kailangan ikaw pag-aralan mo kung paano mag-IBP, paano mag-present. Baka hindi pa po nakakaalam ng iba yung IBP ko. Ano po ha? I am Business Presentation. I am Worldwide Business Presentation. So, IBP. So, kailangan matutunan mo yon. The same time, kailangan
Ano na yung kasunod? Sandali ha. Prospecting, inviting, presenting, closing. Yan, matutunan mo din yung closing. So, plano din yun. Kailangan alam mo mag-close. At the same time, dahil hindi mo naman na-close, mag-follow up ka. Plano pa rin yun. So, make a plan. Yung IM5, pag alam mo lahat yun, ang ganda po na mangyayari sa negosyo mo po. Plan its day, week, and month in advance. Ibig sabihin, siya yung kakausapin ko sa isang linggo o siya ang kakausapin ko bukas. Ngayong linggo, kailangan nakabenta ako ng 100 box ng barley. Ngayong buwan, magsasapire ako. Naka-advance na. Tapos na. Yung, kumbaga sa nagpaplano ng isang bahay o ng isang building, naka-drawing na. Tapos na talaga. Alam na nila yung itsura. Plano. Tapos na. The more careful and detailed you are when you plan your activities, the more you will accomplish in less time. This save you time. Kasi po bakit? Kapag ka meron kang plano, pagka meron kang schedule, at sinunod mo yon, magsasuffer ka kaagad, magruruby ka kaagad, mag-emerald ka kaagad, magda-diamond ka kaagad. Kaya nga po, yung nakausap ko na fastest diamond dito kaya I am worldwide at dito pa siya sa taga-US pa siya. Actually, speaker po natin siya sa katapusan. Si Mentor Elaine Magat. Grabe po. Grabe yung ibibigay niyang energy, grabe yung ibibigay niyang iyang motivation, grabe yung ibibigay niyang association. Kumbaga, kung kailangan mo ng association, siya lang ang makausap mo, grabe, super grabe. So, may mga plano na siyang ginagawa. Alam na niya. Kaya, bakit po natapos niya agad ang diamond? Because of the plan na ginawa niya. 7, practice visualization on your goal. Ibig pong sabihin, create clear, exciting, and emotional picture of your goals as if they were already a reality. Ito yung sinasabi natin na tapos na. It's already done. Na-claim mo na siya. Kumbaga sa sweldo, nakuha mo na. Kumbaga sa paluwagan, nasa iyo na. Kumbaga sa bonus, nasa bangko mo na. Tama po? Kailangan ang goal malinaw. Mae-excite ka. Makikita mo kung kumbaga yung goal mo magbibigay talaga sa iyo ng lakas. See your goal as though it were already achieved. Yung sinasabi ko nga kanina, imagine yourself enjoying the accomplishment of this goal. Example, car, house, and lot. Mental picture combined with emotion has big impact on your subconscious mind. Inuulit ko, si subconscious mind hindi niya alam kung realidad o hindi pa. Kung totoo na o hindi pa. Subconscious mind po ang gagawa ng paraan sa inyo o magbibigay ng way kung paano mo makukuha pero hindi mo alam na siya ang gumagawa. Ganito po yon. For example, meron kang problema. Inisip mo ngayon. Iniisip mo, itong gagawin ko bukas. Kakausap ako ng 10 tao. Pag kumausap ako ng 10 tao, meron doon 2, 3 magpipiin. Siguro may isang jade doon. Hindi, may mag-jade doon bukas. May isang magpa-platinum o kaya may mag-gold. Ayan, tapos na. Ayan, may nag-jade na. Ayun, nag-pay-in siya ng gold. Ayun, naka-give me 5 yung aking leader kasi tinulungan ko siya. Yun po yung way na tapos na talaga. Kailangan, yun yung sinasabi mo sa utak tapos na kasi bakit? Yung utak mo, yung conscious mind mo, automatic pupunta yun sa subconscious mind mo. Si subconscious mind, hindi niya alam kung realidad ba yun o hindi pa. At dahil hindi pa siya realidad, nakikita na kaagad ni subconscious mind, ganito yan natapos. Ganito yan nangyari.
Ganito yan, nagkaroon ng realization. Si subconscious mind po yun. Kaya minsan magugulat ka pag gising mo sa umaga, alam mo na yung gagawin mo. Kasi bakit? Si subconscious mind ang nagpakita sa'yo nang hindi mo sinasadya. Kasi bakit? Inisip mo na siya nung gabi eh. Kinabukasan, ibinigay na niya sa'yo. Yun po ang ibig sabihin ng subconscious mind. Okay. May another 60 seconds po tayo uli. Ano po yung gagawin natin? Gusto niyo po ba ng game? Type 1 nga po kung gusto niyo ng game. Malapit na po tayong matapos. Ayan, type 1. Gusto niyo ng game? Sige. Ayan. Tatlo lang po ba? Ayan, game daw, game. Okay, so game. Okay, game tayo. Ito po ang gagawin natin. Um, i-open ko yung ano ha, i-open ko yung para makita ko po kayong lahat. Mag-open cam po yung iba para at least makita ko din. Okay, so may yan marami. Yan marami nakikita ko. So open cam po tayo. May ipagagawa po ako sa inyo. Game ito, magandang game ito. Ayan, open, naka-open cam na. Ayan. Thank you sa mga nag-open cam ha. Okay. Ang gagawin po natin is pipikit po tayo. Yung isinulat nyo doon, kunin nyo yung pinaka-top pick ninyo. Ibig sabihin, kung kotse yan, yun yung kunin mo. Kung pera yan, yun yung kunin mo. Kung bahay yan, yun yung kunin mo. Kung nasa travel ka, yun yung kunin mo. Ano pong ibig kong sabihin kunin mo? Ito po yung gagamitin mo na mag-i-imagine tayo. Ibig sabihin, tapos na po siya. Ibig sabihin, nangyayari na. So kung pera, nagbibilang ka po ng pera, pero kailangan nakapikit ka. Ini-imagine mo na nagbibilang ka ng $100. Puro $100. Yun yung kinita mo doon sa ano, kinita mo kay I Am Worldwide. Nagbibilang ka ng, kunwari, nasa travel ka, isipin mo kung anong bansa yun, isipin mo kung anong lugar yun. Kung kotse naman yan, isipin mo nagda-drive ka. Okay po? So, pikit po tayo. Ano po natin ng 60 seconds. Game po? Wala ako nakikita nakapikit. Ano ba yan? Mentor Elsa, diniin ng gusto yung kanyang mata eh. Natawa siya eh. Okay. So game po. Pikit po tayo. Bilang po tayo ng 60 seconds. Maganda po ito. Yan. Ayan. So sino po ba ang nakakita? Nakapikit kayo pero may nakita ba kayo? O wala kayong nakita? Yung sabi ni Mentor Mark, meron siya nakita. Okay? Ganito po kasi yon. Kapag po nag-i-imagine po, alam naman po natin kung paano mag-imagine, tama po. So, ibig sabihin, kapag nag-i-imagine ka, yung inimagine mo, pinapasok mo sa utak mo, si subconscious mind ang kumukuha nun. Anong muntik ako makatulog? Mentor Elsa, ikaw nanay ko ha. Muntik ako makatulog. Ibig pong sabihin nun, kapag yung ginagawa mo, kasi binibigyan mo ng feed yung subconscious mind mo. Kasi mga men, siya po talaga ang tutulong. Actually, si Lord ang tutulong sa atin. Kaya lang si Lord gumagawa ng paraan kung paano natin
nagagawa o natatapos ang mga goal natin. So yun po yung dahilan kung bakit may nangyayari po na natutupad yung mga ano natin, yung mga goal natin. Okay, next. Ayaw niya mag-next. Ito po. Do not ask God to guide your footsteps if you're not willing to move your feet. Ibig sabihin, nanghihingi ka ng tulong pero ikaw ayaw mong kumilos, walang mangyayari sa'yo. Sinabi mo na gusto mong yumaman, anong ginagawa mo? Natutulog. Gusto mong magkapera, anong ginagawa mo? Nagbubulakbol. Tama po? So, kailangan kikilos din po tayo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oh. Ayan po, tapos na po tayo. Bitawan ko po yung isang pangalan nito, yan, nawala tuloy ako. Out. Every time po na mangangarap tayo o magse-set tayo ng goals, every time na may gagawin tayo, wag po natin susukuan ng isang bagay kasi po bakit? Dito kay I Am Worldwide, tignan niyo po yung dashboard ninyo. Diba ngayon, minsan 0, minsan 500, minsan 1,000. Wala pong pupuntahan niyan kung hindi palaki, pataas, payaman. Ang gawin lang po natin, huwag tayong susuko. Huwag natin titigilan si I Am Worldwide. Huwag tayong ang tawag doon, huwag tayong makampante kung ano ang meron tayo. Alam naman natin na may pupuntahan tayo dito kay I Am Worldwide. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ang palagi ko nga pong sinasabi, kung ikaw po nahihirapan, kami din po nahihirapan. Kung ikaw po na hindi nagkakaroon ng mga kausap, hindi lang po ikaw ang hindi nagkakaroon ng kausap. Pero ano po ang dapat natin gawin? Mag-share lang to yun, mag-share. Darating po yung araw, kailangan mag-set ka ng goal kahit isa lang araw-araw ang makausap mo. 2 araw-araw, 3 araw-araw. Kung ikaw naman full-time, 10 ang kausap mo araw-araw. Kasi po isa lang doon ang mag-join. Natatakot ka ma-reject kasi po bakit? Iilan lang yung kausap mo. Natatakot ka na walang mag-pay in sa'yo kasi bakit? Wala kang confidence. Kasi bakit? Hindi mo pinag-aaralan ang business presentation. Natatakot ka na baka walang maniwala sa'yo kasi bakit po? Wala kang kinakausap. Natatakot ka na walang mangyari dito sa'yo sa IM kasi po bakit? Hindi ka uma-attend ng training. Natatakot ka na baka magkamali ka kasi po bakit? Kailan ka ba umattend ng training? Kailan ka ba nag-speak? Kailan ka ba naging speaker? Kailan ka ba nag-host? Dito po kasi kailangan mong gawin yung pinagagawa ni mentor sa'yo. Pag sinabi sa'yo ng mentor mo, mag-pray ka, mag-pray ka. Huwag ka na magdahilan. Pag sinabi sa'yo ng mentor mo na mag-host ka, mag-host ka. Pag sinabi sa'yo ng mentor mo, kahit OTS ha, ibig sabihin on the spot, gawin mo po. Kasi po, usually, kapag ikaw po ang nakikita ng mentor mo, na ibig sabihin po nun, may nakikita niya na kaya mo. Ngayon kung sa isip mo hindi mo kaya, sa isip mo lang yun. Sa utak mo lang yun. So, connect. Huwag pong kalilimutan na mag-connect po sa mga mentor natin ha kapag may problema, pag may mga question, connect. Nandiyan ang Messenger, nandiyan ang Facebook, nandiyan ang lahat ng tawag dito, lahat ng social media. Okay po? Sige po, ayan po si Mentor Eduardo Lasdacan and I Am Worldwide. Balik po sa iyo, Mentor Jean Cananga.
Ayan. Nako, talagang ganda po talaga ng topic natin today. At alam ko talaga na ngayon nag-i-imagine pa rin yung mga kasama natin dito. Yan, mga mentors. Ayan. Okay lang po yan. I-ano po natin. Ayun pong sabi ni Mentor Edward na wag lang po talaga tayong sumuko. Ayan. Exhale at saka ano lang po muna tayo. Para po ano, kasi talagang napakaganda po talaga ng pagbagsak po talaga ng topic ngayon ni Mentor Edward. At aminin man po natin sa hindi, talagang nasagasaan po ba tayo mga mentors? Medyo nadaplisan po ba yung iba diyan? Ayan, ako talaga number one na ano, na na ano talaga. Kasi unang-una, bawat ginagawa po talaga natin, tama po yung sinabi ni Mentor Edward. Kailangan talaga tayong mag-set talaga ng goals. Kasi walang patutunguhan po talaga yung ginagawa natin. Yung parang, doon ako, doon ako. Ito na lang muna. Ano na lang. So, walang focus. Ayan. So, mga mentors talaga, no, na naging ano tayo today. Napaka-blessed dahil nadagdagan talaga yung learnings natin. Kasi sa ginagawa po natin araw-araw, kailangan po talaga natin, meron tayong plano kung ano yung ginagawa para talaga makikita natin yung magandang resulta. Ayan. Sabi po ni Mentor Edward, yung mga rejections, natural lang po yan. Kahit nga po sa bahay, meron po. Kahit saan po tayo makapuntang lugar, meron po talaga. Sa mga nakakahalubilo po talaga natin, marami po talaga. Ayan. Thank you po, Mentor Edward. At isa po ako na open mind po talaga na sa lahat po ng marami akong natutunan today. Ayan po. Agree po ba kayo mga mentors? Ayan. Ayan, dahil po kay Mentor Edward talaga nag-open campo lahat, no? Kasi, ayan, Mentor Elsa. Kasi yung iba, ayaw mag-open cam. O ngayon, bukas ganun po uli. Mag-open cam pa rin tayo. Ayan, kahit na iba yung topic bukas, ganun pa rin yung gagawin natin. Mag-visualize, mag-imagine tayo na mangyayari po yung gusto po natin. Ayan po. Thank you po, Mentor Edward. Ayan, so, mag-picture-picture po muna tayo. O wala na pong mag-off ng cam ha. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa matapos. Ayan po. Sino pong pa-assist na lang po ng ano, Hello, picture po. mentors. Oo. So, grabe no, talagang goal setting. Talagang yan talaga ang pinaka-importante. Kung minsan mentors no, maririnig na natin palagi, bakit goal setting? Ba talaga mentors, pag walang goal setting, wala talaga tayo dito ngayon. Mentor Edward, thank you. And Mentor Jean. So, nandyan na kayong dalawa, mens. Picturean ko kayo. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ate Ayan, Pink. and then, tanggalin ko muna si Mentor Jean. Ayan, Mentor Ed, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then gallery view tayo. Okay, sa kung sinong pwedeng magbukas, Mentor. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then another page. Dalawang page lang tayo, mentors. Mentor Marilyn, Mentor Helen. Ready? 1, 2, 3. Smile. Ayan. Tapos na, mens. Back to you. Thank you, Mentor Elvira. Ayan po. So, ayan po mga mentors. Pwede na po tayong magtanong, mag-questions, at alam ko na ready na po yung speaker po natin na sagutin po lahat ng mga katanungan niyo po. Ayan. Paki-unmute na lang po yung sino pong gustong mag-question po, mga mentors. Amazing morning, man. Amazing morning, man. Mentor Gara, amazing morning. Mentor Gara, sige po. Amazing morning, mentors. Mentor Edward, amazing morning. Actually, wala akong tanong. So deep
yung presentation mo ngayon, yung sa goal setting. Hindi ako magpaka-plastic, magpakatuto ako, tamaan talaga ako kasi parang pag si Mentor Edward ang nagpe-present, parang kinakabahan ako kasi ang lalim pag magsasalita matatamaan ka talaga whether you like it or not, tatanggapin mo talaga na kailangan gising, buhayin mo. And I'm so glad kasi nung pag narinig ko si Mentor Edward, hindi naman, yung lahat naman talaga maganda ang kahit sino ditong speaker. Pero si Mentor Edward kasi wala siyang yung makikita mo yung nag-speak life, yung genuine niya talaga na kailangan ganito, parang oh my goodness, parang meron akong dream board pero hindi ko magalaw. Kaya sabi ko nga, grabe to si Mentor Edward. Pag nagsasalita, mabubuhay talaga yung patay mong dugo. Kailangan gawin. And thank you so much, Mentor Edward, kasi sa mga awakening mo ngayon na presentation, kailangan talaga gawin talaga yung hindi pa pintok-pintok. You act now. Yung kailangan gawin now. Hindi na yung sinasabing manya na habits, kailangan talaga gawin natin. So thank you, Mentor Edward. At ang talaga, grabe. Thank you na merong mga leader na kagaya mo, hindi lang lahat naman dito talaga pero being kumbaga, meron tayong mentor Diamond mentor at one of the anchor also in this group is his Mentor Edward, and I'm glad. Mentor Edward, thank you so much, and thank you, Mentor Jean. God bless us all. Okay, thank you, Mentor Gara. Ayan. Next po si Mentor Hazel. Question po si Mentor Hazel. Ayan, amazing morning, Mens. Amazing morning po, Mentor Edward. Amazing morning po, Mentor G. Ayan. So, ayan, kagaya po ni Mentor Grace, wala po akong tanong, no? Gusto ko lang po magpasalamat kay Mentor Edward sa binagsak niya po ngayon, no? Although, ayan, so, yung bang paulit-ulit natin naririnig, kaya maganda yung sa training po talaga tayo na nahahasa, no? So, ayun, gusto ko lang din mag-take away. Kagaya po na sinabi ni Mentor Edward, no? Dun sa training natin na kailangan binivisualize mo yung goal mo. Tapos, yung goal na yon kailangan, dun sa ano niya din sa training na wag natin i-ask kay God na tulungan niya tayo. Kailangan i-move mo yung feet mo para samahan ka niya. So, ayun, ang ganda din yung kasi kanina habang nakikinig ako, yung way, yung two-way ng daanan na yun. Tapos, pag si Mentor Edward kasi yung magtuturo sa atin, alam mo yung tatay na, kailangan, makikinig ka, kailangan, kasi yung heart niya is nandun talaga. So, so alam mo yung, alam niyo po yung mga mentors, yung heart na habang hindi kasi madaling mag-speak eh. Gaya na sinabi niya, pag walang nakikinig, walang kausap, parang ang hirap mag-drive ganong emotion, no? Kasi kahit ako no, hindi ko din alam kung ano sinasabi ko pagka ang hirap magsalita pag walang nakikipag-cooperate. So ayun, thank you po Mentor Edward kasi yung bang may talaga may life din sa isip ko na o nga no, kailangan pag may goal ka is talagang kailangan gawin mo siya yung no next time mindset ka na kailangan tapos mo na yon. At yun naman sinasabi sa atin lagi ni Mother no. So, ang benefits is sa atin pa rin talaga kung bakit tinuturo sa atin paulit-ulit. Saka kahit paulit-ulit siya, nandun yung fresh revelation talaga na, kailangan ito yung gagawin mo kasi kailangan lagi din isasalita sa atin para din tayo ay alam niyo yun nga, yung subconscious mind natin, saka yung conscious mind natin, kailangan talaga nasa-seed siya ng positive thoughts. Kumbaga, yung mga nagtuturo sa atin dito sa training, no? Kasi yung training natin, hindi lang siya parang gumaling ka sa business. Dito, nakikita ko yung sarili ko na makikita mo yung best version of yourself. Tama. Kung ano yung mga mali, kung ano yung mga dapat mong gawin, itama, mas bigyan pa ng level up, tapos yung mali, nakakat na siya. Kaya tinuturuan din tayo dito sa company nga natin, no? Unang-una nga yun, si God yung center, no? And then pangalawa, kung paano din tayo humataw sa lahat ng ginagawa natin. And ang ganda din talaga pag nakikinig tayo ng mentoring kasi
ano siya, teaching siya about yourself din para tayo mismo yung ano yung ibabagsak mo dun sa mga downline mo kapag nagkaroon ka na ng team. Talagang doon pa lang yung ikaw mismo yung unang matututo para pag natuto ka na, yung with full heart talaga is maibaba mo siya pababa para mag-spread siya or alam niyo po yung ano makapag-attract ka, mag-good influence ka na leader kasi lahat ng mga tinuturo sa atin dito araw-araw is nakakapag-boost talaga siya ng self-confidence. Yun nga sa goal setting no. Gusto ko yung naririnig ko na yung about sa mga delayed gratification, yung mga distraction po natin talaga. Laging naririnig ko yan kay Mentor Edward kung gusto mong manood ng TV, ayan, marami tayo mga distraction talaga sa paligid natin. Lalo na andito po tayo sa market ng ano, nasa online po tayo. Ang dami natin makikita. Minsan gusto mong mag-prospect pero iba na yung nagawa mo. Tinamaan po talaga ako doon ng tatay no. Sobrang nakakatuwa kasi kapag kapag humble yung heart mo is magre-receive ka ng correction sa rebuking. And thank you po Mentor Edward and Mentor Jean sa everyday na training po. Ayun, and God bless po. Thank you po, Thank, tatay. thank you, Mentor Hazel. Ayan. Ayan po. Ako po may question. Ayan po. Takot na ako. Go ahead po, Mentor Normin. Go ahead. Ayun. Since goal setting po kasi yung topic natin, lahat naman po siguro, o karamihan po siguro sa atin dito, talagang meron tayong mga goal kung bakit tayo nandito sa I Am Worldwide. So ano po pong pwedeng ipayo ni Mentor Ed? Doon po sa mga nag-goal naman, tinatry naman yung best nila para gawin yung lahat para makuha yung mga goals, pero hirap na hirap and talagang nag-i-struggle. Ayun lang po. Salamat po. Ayan, estatwa na ako, no? So, ganito yung ano, yung nag-goal pero hindi nakukuha. Ang tanong ko diyan ganito. Balik ko yung tanong no doon sa mga nag-goal. Ginagawa mo ba? Pasensya po kayo sa tanong ko ha. Ginagawa nyo ba yung mga nag-goal? Ginagawa nyo ba? Kasi po kapag nag-goal tayo, kailangan po talaga isusulat mo siya. Pag sinulat mo, gagawa ka ng plano. Kapag gumawa ka ng plano, gagawin mo. So, delay gratification and everything, lahat-lahat. Ang tanong, ginagawa mo ba? Kasi kung hindi mo po ginagawa, wag pong magrereklamo yung mga nagugol na hindi nakukuha. Kasi kumakausap ka ba yung mga nagugol ha? Kumakausap ka ba ng mga prospect mo? Nag-i-invite ka ba? Nagpe-present ka ba? Alam mo na ba mag-present? Di ba? Kailangan, kapag nag-goal ka, gagawin mo. Hindi naman dito yung katulad nung magbi-build ka ng building. Ano, basta magbi-build ka na lang ng building? Hindi po pwede yun. Kailangan magplano po tayo. Kasi kung magpaplano ka, kaya sasabihin mo, ang hirap mag-prospect, ang hirap mag-invite. Oo po, mahirap na po talaga. Mahirap kung sa mahirap. Pero kung gagawin mo araw-araw na meron ka makakausap, live man yan, sa phone man yan, sa text man yan, at least araw-araw may kausap ka. Doon sa kausap mo, sa araw-araw na yon, kunwari, goal mo 5, kausapin mo sa isang araw. O sabihin na natin 2, 3. Multiply natin sa 30. 5 times 30. Ilan nga ba yun? That is 150. Doon sa 150, 2% lang doon ang mag-pay in. 2% ng 150, ilan yun? Ang liit nga pala. Dali ha? 150 times 2%. O sabihin natin 3 lang. Pero mga agila po yung nag-pay in. Mga gustong matuto ng negosyo, ah, gustong magkaroon ng negosyo, gustong makatulong sa health ng ibang tao, gustong magkaroon ng extra income. Kung ang kausap mo isa, 2, wala pong mangyayari sa goal mo.
Kung kausap mo, 4, tapos nagrereklamo ka, ay hindi ako makapagsapar. Sino po magsasapar sa 4? Eh yung 4 na yun, hindi naman siya nag-pay in. Tama po. So kapag po nag-goal kayo, ibig sabihin nagpaplano. Kapag nagplano, gagawin po natin. Okay. Darating kasi yung time na, nag-goal tayo, nagpaplano tayo, walang nangyayari. Tuloy lang po tayo. Ito po yung sinabi sa akin ni mentor Ryan De Jesus. Susuko na po ako nito. Uulitin ko itong istorya nito kasi para po doon sa mga tao na akala po ng marami is hindi po nararanasan ng mga top mentor. Ano po? This was April or May of 2022. Ano? 23. That is last year only. Ang sabi ko kay Mentor Ryan, hindi ko na po kaya. Wala na pong nangyayari kasi wala po akong mga leaders, wala po mapasok. Ano sabi niya? Isang sentence lang. Tuloy mo kuya, malay mo. Yun lang po yung sikreto, tuloy-tuloy lang po tayo. Kapag nahihirapan ka, wala naman pong negosyo na hindi ka mahihirapan. Mentor Normalin nga nag-put up ng kanyang online selling. Nahirapan din yan. Nag-put up yan ng kanyang junk shop. Nahirapan din yan. Yung mga nagtrabaho dito, bago naman kayo nag-umpisa, nahirapan din kayo. Nag-aral kayo, nahirapan kayo. Lahat po tayo nahihirapan. Kaya kung may mga goal kayo, gawin po natin. 'Di ba kapag may inaasam tayo katulad ng gusto mo magka-cellphone, yung iPhone 15, wala kang pambili, gagawin mo pag-iipunan mo. Yun po, may mga plano. Ito po, buhay po, baguhan po ng buhay dito kay I Am Worldwide. Ang sinasabi lang po natin dito, tuloy-tuloy ka lang. Kung ikaw napapagod, isipin mo lang po yung mga taong napapagod din. Hindi lang po ikaw. Tama po? Hindi lang ikaw yung merong problema dito sa mundo. Buti nga tayo, ito nakakarinig tayo ng ng online ng Zoom meeting kasi may computer tayo, may wifi tayo, may kuryente tayo, yung iba walang kuryente, walang makain. Tama po? Kaya kung mag-goal ka, kung gusto mo nang sumuko, isipin mo lang po yung mga nahihirapan. At tuloy-tuloy ka lang po, malay nyo po. Kasi darating yung pagkakataon na magkakaroon ka ng agila sa left, magkakaroon ka ng agila sa right. Ako nga po, ilang beses ko nang tinatapos yung aking diamond, yung aking emerald, yung aking ruby. Hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha. Pero alam ko po sa puso ko tapos na. Done na siya. At always isipin mo yung deepest why mo. Kasi bakit mo ginagawa ito? Bakit ko ginagawa ang I Am Worldwide? Kasi gusto ko na kapag nag-retire kami, meron na kaming passive income. Titira kami sa beach house, magme-mentoring kami, nasa beach house ako, o kaya nandun ako sa London, o kaya nandun ako sa Canada, nandito sa US. Kasi passive income na po. So yun lang po, tuloy-tuloy ka lang. Kung nahihirapan ka, tuloy mo lang. Malay mo. Ulitin ko lang sinabi ni Mentor Ryan, tuloy mo lang. Malay mo, maging diamond ka. Ayan po, Mentor Normalin. Sana po nasagot ko po yung tanong ninyo. Ayan. Thank you po, Mentor Normalin. Thank you, Mentor Thank you po. Edward. Yes. Natatawa si Mentor Normalin, hindi ko alam kung bakit. Ayan po, no? So, may magko-question pa po, mga mentors. And so, wala na po. Ayan. So, magpipray na po tayo, mga mentors. Ayan. So, bukas po ulit, mga mentors, magkita-kita po tayo ulit. Ayan, magpipray na po tayo. Mentor Edward, magpipray na po tayo. Ayan po, maraming salamat, Ama, sa
araw na po ito na naituwid po ni Mentor Edward ng maganda at marami po kaming natututunan sa naibahagi niya po na goal settings po sa amin. Yan po, maging gabay po namin ito na yung mga hindi po namin nagawa at nasa isip lang po namin, uumpisahan na po namin gawin kung ano po yung mga bagay na alam po namin makakabuti po para sa amin. Alam po namin, Ama, na hindi mo po kami pababayaan. Nandiyan ka po lagi upang magabay po sa lahat ng plano po namin sa buhay. Maraming salamat, Ama, sa mga tao na nakapaligid sa amin na handa pong tumulong, handa pong umalalay po sa bawat isa sa amin. Dahil ito po yung laging pinaparamdam niyo po sa amin na kailangan po namin magkaisa sa bawat na ginagawa po sa pagninegosyo at sa lahat po ng aspeto po ng aming buhay. Maraming salamat din, Ama, sa patuloy po na paggabay at pagbibigay po ng lusog ng pangangatawan nang sa ganun po, Ama, walang nagiging hadlang po sa mga ginagawa po namin. Maraming salamat, Ama, sa mga biyaya na patuloy po na natatanggap po namin. Hindi po namin alam, Ama, kung ano po yung magagawa namin kung wala ka po sa aming piling. Hindi man po nakataas ang aming mga kamay, Ama, pero nangangako po kami na maging magandang halimbawa po kami sa bawat isa. Maging magandang halimbawa po kami sa mga tao na maaari po naming ma-share po kung ano mo po yung mga magandang nangyayari po sa amin dito po sa IAM. Lahat ng ito ay magalang naming inihiling sa pangalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Amen. Ayan po. Thank you, mga mentors. Sa lahat po na nag-participate po ngayon, bukas po uli magkita-kita po tayo. Ayan, hindi po natin pagsawaan yung pag-zoom training po natin. Kasi napakalaking bagay po talaga. Ayan po, mag-unmute na po tayo. Mag-thank you po kay Mentor Edward. Thank you, Thank you, Mentor Mentor. Edward. Thank you, Thank you, Mentor Mentor Jean. Edward. Thank you, Thank you Mentor po, Mentor Jean. Ed. Ayun, Mentor, sa mga Thank gusto sa mga gusto matuto ng IBP, meron po tayong IBP Thank you po, Website Mentor Jean. IBP Thank you, training. Mentor Thank you, Ed. God Thank bless. you, Mentor Eduardo. Thank you, Mentor Jane. Thank you, everyone. God, Paalam po. Thank you po, Mentor Thank you, Edward. Mentor Eduardo. Sa lahat po. You're welcome po. Alam ko na yung kung sino. Tokayo. Dalawa tokayo ko dito eh. Thank you, Pakain naman po Tatay. dyan, Mentor. Ano po yung niluluto mo dyan? Hindi po, nagtitimpla po kami ng kusino mo. Si ano yan? Ayan po. Yan. So, paalam po. Ano po sa mga Po. online order po. Thank you po sa lahat. Ayan.